Ang title nito ay Pamilya Ko, Gawin Ko. Kaya pwede bang muli pakilabas ang inyong mga cellphones at pakiscan ang QR code. And i-assure ko na kayo this time, gagana na yan. So, para sa gawain ito, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para sumagot. 12 items lang yan. Sabihin sa akin kung sino yung mga naghihirapan sa pag-access, ha? Tutulungan ko kayo. May nahihirapan ba? Yes. Pwede bang magbigay sa akin ng thumbs up yung mga tapos na? Once na tapos na kayo magsagot. Okay, yes, si Gretchen, si Ira, tapos na. Good. Okay, sige. Time check tayo. 1 minute na lang po for everyone. Okay, meron pa ba? Okay, time ano tayo? Check tayo kung sino may mga hindi pa tapos. Yes, tapos na. Meron pa ba? Sige, pakilisan na lang yung mga hindi pa tapos. Okay, so yan. So, mukhang tapos na yata ang lahat. Kaya naman, magkakaroon ulit tayo ng panibagong diskusyon ukol sa naging gawain natin. Naging nahirapan ba kayo sa gawain natin? Hindi naman, no? Kasi parang survey lamang. At maganda dahil ito ay personal na survey patungkol sa mamaya aalamin natin kung sino ba yung pangunahing aktor na tinutukoy sa mga survey. So, para sa unang tanong, ano yung pangunahing tema or paksa kung saan umiikot yung survey na pinasagutan ko sa inyo? Meron ba? Yes. Umiikot po yung mga tanong ko sa pangangalaga ko sa kalikasan. Okay, pangangalaga sa kalikasan. Pero, medyo may hinahanap ako kasi meron akong word na hinighlight doon sa lahat ng pahayag. Sino ba yung aktor or mga institusyon or unit ng ating pamayanan ang tinutukoy mula sa mga nasabing pahayag? Ano bang ibang buka naman? Sa mula po na sinabagan namin, pinapakita po yung maaaring gawin po ng pamilya po namin para pangalagaan. Tama, okay. Pamilya. Ayan, maraming yes? Then, Teacher, curious po kasi ako sa mga sagot ng classmates ko. May chance po ba na pwede namin makita or pwede po natin siyang balikan? yes. Of course. Pwede natin siyang balikan. Para lang din makita ninyo. Kasi, meron ba sa inyo mga kunwari naka-encounter ng unfamiliar words mula sa mga survey? Sino dito yung medyo naguluhan kung ano ba yung aerosol products? Meron bang hindi nakakalam doon? Gusto nyo bang sabihin ko sa inyo kung ano yun? Gusto nyo? Gusto nyo? So, yung aerosol products ay pumapatungkol sa mga, kunwari sa mga spray paint, sa mga pabango sa bahay, katulad ng mga Lysol na ginagamit ninyo sa bahay. Ayan. Dahil sa request ni Jerry na makita ang resulta ng ating survey. So sabi dito, nakikilahok ang aming pamilya. Sige, sasama rin na lamang tayo para mas
Ayan, mas tigil. Okay. For number 1 question, sabi dito, nakikilahok ang aming pamilya sa mga cleanup drive sa aming komunidad. Sabi dito, nakakalungkot dahil 28.6 lang yung nagsabi na ginagawa ng pamilya na, ginagawa daw yun ng pamilya nila. While, on the other hand naman, merong 71.4 or halos majority ng ating klase ang nagsabi na hindi pa sila nakakalahok sa kahit anong cleanup drive. Kasama ang kanila, sino yung pangunahing aktor sa mga bahayan? Ayan, tama. For number 2 naman, katulad na sinabi ko yung mga aerosol products. Sabi dito, ayan, 20% ang gumagamit ng, ayun, gumagamit ng, 20% yung gumagamit ng aerosol products. However, sa 80% naman is yung hindi gumagamit yung pamilya nila. So, siguro, pwede bang, base dito sa mga nakita ng summary ng ating mga sagot, ano yung nahinuha ninyong konklusyon base sa mga sagot ninyo? Meron ba dito na nalungkot? Ano yung naramdaman ninyo after ninyo makita na, hala, parang medyo tagilid yung resulta ng survey ko. Nung nag-take ako ng survey, pwede ko bang malaman kung ano ba yung naramdaman ninyo at nabuo ninyong conclusion after nyo gawin ang nasabing gawain? Nalungkot ba kayo? Na-concern ba kayo? Yes? Teacher, medyo nalungkot lang po ako dahil may ibang puto na yung pagpangangalaga ko sa kalikasan, hindi po siya nagagawa minsan ng family po namin. Like yung mga pagsusunod po, kasi sa province po namin po yung pagsusunod sa bakuran. Kaya doon po medyo po hindi nagagawa po ng family. Oo. Tama ba? Tama ba, Jonathan, na kaya sila nagsusunod ng basura ay dahil walang maayos na nagsasegregate or nagmamanage ng mga basura? Wala pong truck na ng mga basura sa amin, kaya kung saan-saan lang po sinatang. Ayan. Sa tingin mo ba, isa rin yun sa mga problema na kailangan natin i-address para makasama ang inyong pamilya sa pagkakaroon ng pagkakataon ng mga pagsegregate ng basura? Ayan, maraming salamat. Meron pa ba dito? Meron pa ba na gusto pang mag-share kung ano yung nabuo nilang konklusyon? Wala sa, yes, Ira? Medyo nalulungkot ako kasi parang hindi ko masyadong participative yung family ko sa mga gawain na makakapag-protekta sa kalikasan. Ayan, so, susunod naman, dahil sa mga sagot ninyo, parang halos lahat nalulungkot eh. Ano sa tingin ninyo yung pagpapahalaga na possible na hubugin or hulmahin sa inyo ng gawain na ito? Kasi nung unang gawain, ipinakita sa inyo yung mga suliranin ng climate change. Pangalawang gawain ay ipinakita sa inyo ang mga pamamaraan ng pamilya, yung wastong pagtugon ninyo, yung kaya niyong pagawa sa inyong pamilya para makatulong sa climate change. Ano kaya yung pagpapahalaga na hina-highlight sa inyo dito para tumugon sa pangangailangan sa suliranin ng pangkalikasan? Yes, Jane. Para po sa akin, dapat po maging responsable po yung pagsusunod po namin ng mga produkto pong ginagamit po ng pamilya po namin. Paano naman kaya kapag ang iniisip ko ay ang kapakanan ng aking pamilya, ng aking komunidad, at ng aking sarili? Ano kaya yung pagpapahalaga na hina-highlight doon? Yes, Ira? Siguro po fair o pagmamalasakit po. Kasi kung nagmamalasakit ka po sa komunidad mo, gagawa ka po ng mga good deeds na makakatulong po sa komunidad mo. Tama ka, Ira. May tama ka dyan. Kaya naman, pwede ko ba may tanong sa inyo kung paano yung possible na maipapakita ang pagmamalasakit ninyo at na inyong pamilya siguro sa maliit munang paraan. Kumari, hirapan pa yung pamilya nyo. Ano kaya yung possible na actions ang pwede or initiatives na pwede nyo gawin para sa katuparan? Yes, please. Simulan po namin sa parang sa segregation po ng mga basura. Kasi sa pamilya po namin dito. Okay. Sige. Any other hands pa? Any other answers? Yes? Gretchen? Pagtipid po sa tubig at kuryente. Ayan. Okay, pagtipid sa tubig at kuryente. Sige, any other hands pa? Kung paano nyo simple, ngunit signifiko na may papakita ang inyong pagtugon sa inyong pamilya. Yes. Paggamit po ng paper bags at ng plastic.
answers pa ba? Any other answers kung paano nyo may papakita ang inyong pagtugon? So sabi nito, pag-segregate ng basura, pagtitipid ng kuryente, paggamit ng paper bags. Kayo kaya bilang mga anak sa inyong mga tahanan, ano kaya ang inyong magagawa? Kapag nasa loob kayo ng tahanan. Meron ba mga iba pang answers? Last call? Yes, Abby. Ayun. Don't over or spend sa mga bagay na hindi naman kailangan. Katulad ng mga damit sa Shopee. Sino din mahilig sa Shopee? Okay, ako din mahilig sa Shopee. At para naman sa susunod, at dahil na-warm up na natin ang inyong diwa at nabuo na natin kung ano ba ano nga ba yung magiging lesson natin for today. Kaya naman magpapatuloy tayo sa pagpapalalim pa ng ating pagtatalakay sa araw na ito. Ayan, maraming